Ayan, good morning sa lahat. Ngayon ay February 14, 2024 at ang oras ay mga 7 o'clock in the morning. Have a blessed morning and happy Valentine's Day sa lahat at happy birthday na rin sa aking airfat na nandoon na sa nagbakasyon na. No? Nagbakasyon na yung aking airfat. But anyway, una at higit sa lahat ay nais ko munang walang sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay, mga mahal kong kapatid, actually nasa biyahe ako, pabalik na ako. So ayan, no? Ayan, medyo maulan, medyo alam nyo na, but this is the part of sacrifice in the part of a mission. At maraming salamat sa mga taong pinuntahan ko. Hindi ko na mi-mentionin ito, but thank you so much, no? At this is it, no? Kasi sa loob ng 2 years ay 2019 ay ibinigay ang instruction sa Baninyong Lingkod. 2019, 2020 ay hindi pa pinapansin ng aba ninyong lingkod. 2021 ay 2021 to 2022 inikot ng aba ninyong lingkod ang mga kapatiran. 2023 pinagbigyan lahat ang nagsasalitang I am that I am that I am. And then 2024, this is it, no? Ito na yon. So under pa rin tayo sa pagproseso ng ating mga dapat gagawin. So lahat ng bagay ay may tamang pagpaplano, may tamang panukala at may tamang implementasyon. So get ready lang sapagkat itong lahat ng mga nangyayari na mga kahit yung apat na elemento ng daigdig na kumikilos at samahan dyan yung mga kaguluhan, kahit mismo sa ating bansa ay party po yan siya na habang papalapit ang implementation ay mangyayari po talaga yan. At sa pamamagitan ng mga ganyan, doon makikita, doon malalaman, masusukat ang mga taong nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin, lalo na doon sa ipinagkatiwalang mga bagay. Ito ay may kinalaman sa commodities. So, dito mo makikita ang mga bagay at masusukat, sapagkat pag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka mapagkatiwalaan sa malaking bagay? 2022, 2023 talagang maraming pumalpak dito sa senaryo na ito. Kumbaga sa laro ay sa elimination, no? Sa part ng elimination ito, marami talagang pumalpak, no? Sapagkat lalabas talaga ang katotohanan at kung ano talaga yung mga kalaman-laman ng mga puso at isip ng mga tao. So, thank you so much, no? Kasi talagang ganon. Ang Diyos kasi ang gagawa ng kapamaraanan. Siya ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Salamat sa mga taong nagmalasakit sa misyon na ito. Thank you so much, no? At nakakalungkot dahil talagang ganon ang life, no? Sa mga personal nating mga buhay, hindi natin maiiwasan may halong saya at may halong lungkot sapagkat ganun talaga ang buhay. So ano man ang mga negative, sabihin man natin negative na mga nangyayari, may purpose lahat ang Panginoon sa life natin, kasi doon sa negative na yon susukatin din ang iyong katatagan at ang iyong katapatan sa tungkulin, no? Doon kasi yun. Kaya doon sa mga nagmimisyon, nalungkot ako sapagkat sa aking pag-iikot, marami talaga ang kumbaga sa elimination round ay hanggang ano ba tawag nun? Hanggang part 1 lang yung iba, part 2 yung iba naka-survive, pero sa final round talagang marami, no? Marami talaga akong na-encounter, no? Ganun pa man, mayroon ding mga senaryo na kapag may nagsasarado nga daw ng pinto ay may nagbubukas ng bintana. So to make the story short, whatever happens in our lives
ay wag mawala ng pag-asa, bagkos lumaban lang, no? Lumaban lang ng patas na wala tayong taong nasagasaan, wala tayong taong nilalamangan, sapagkat lahat ng bagay, no, masama o mabuti, ano man ang tinanim mo sa kapwa mo, ayun din ang aanihin, no? So maraming salamat sa lahat, at ito yan, no, talaga lang naman. So thank you so much, kasi ang target ng mission ay sawa ng Diyos, okay naman. At 2024, asahan ang maraming pagbabago. Di ba lagi kong sinasabi, sa oras talaga ng kagipitan na yan, doon malalaman kung sino talaga ang mga totoo. Why? Ito yung sinasabi natin, na ang kailangan natin sa ating misyon, sa ating ginagawa, ay hindi mga mabubuting tao, bagkos mga totoong tao, sapagkat may dalawang klaseng karakter ang tao, no? Parang positive, negative lang din yan. Pero ganun pa man, pasalamatan pa rin natin ang mga tao na sabihin man natin tumawag, no? Pasalamatan pa rin natin ang mga tao na kahit sila ay nagdulot sa ating kalungkutan, no? Kahit sila ay nagdulot sa atin na tayo ay nasaktan, no? Lalo na doon sa mga mahilig maratang, sapagkat nakita naman natin na sila rin naman ang napahiya sa lahat ng kanilang ginagawa, sapagkat ang mga taong mapagmataas ay talagang binababa talaga ng Diyos yan. So 2024, no, katulad ng sinasabi ko, marami pa rin mga bagay na hindi inaasahan, ngunit kapit lang. Ganun pa man, ito yung sinasabi ko, na yung mga tunay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay huwag kayong mag-alala, dahil meron ding inihahanda ang Panginoon para sa atin, para makapag-survive tayo, no? Ang kailangan lang dito, maging matatag, no? At kapit lang, dahil kahit kailan si Lord naman ay hindi naman niya binitawan ang tao. Ang tao lang ang bumitaw kay Lord, no? So, ganun talaga ang buhay natin. Ayan, no? Yan, nag-ano kasi kami dito, nagta-travel kami, no? Medyo maulan. So, ayan, so sa muli, pag-uwi ko, marami akong i-reveal sa inyo, no? Kasi tinapos na namin yung dito sa pinuntahan ko. Binuo na namin ang desisyon, no? Hindi kailangan ang desisyon ng marami, ngunit mas kailangan ang desisyon ng isa o dalawa, basta sulit ang desisyon. At ang desisyon na yan ay walang sino man ang pwedeng kumaliwa sa desisyon na yan. May mga pagkakataon na masakit ang isang desisyon, ngunit kung ito ay nakakabuti para sa ating lahat, yun ang kailangan nating dapat gawin. So, simpleng usap, simpleng bagay ang pinag-usapan, ngunit ito ay makakatulong, at kahit papaano ay ito yung sinasabi natin, to lift up other people din. Alam ko, batid ko, marami nang napanghinaan, no? At maraming salamat kay Kuya sa pagtitiwala at sa pag-aantay sa akin, dahil hindi biro. Ngunit subalit na tapat, ito ang sinasabi ko, ang tao kahit anong pagpaplano, ang pinakadiyos ng kaliwanagan pa rin ang siyang masusunod, ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya minsan sa tao, may mga gusto tayong gagawin, no? Gusto na, minsan may mga tao rin na akala natin yun na yung makakaligtas, makakatulong sa atin, pero iba pag ang Diyos talaga ang magtatakda at magpaplano, dahil siya ang mas nakakahigit na nakakabuti para sa ating lahat. Okay? So sana sa umagang ito, araw ng mga puso, charot, at hindi naman araw ng sinasabi na pag December, Pasko, kailangan magpatawaran. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay manatili sa bawat isa sa atin, no? Ito yung sinasabi ko, na mas kumbaga lahat tayo ay dadalisayin, no? Dadalisayin sa apoy. Ano ito yung apoy na pinag-uusapan natin? Ito yung mga pagsubok sa buhay, no? Kung hanggang saan